Hello guys, magandang araw po sa inyo. Ako ngayon po ay papunta ng NAIA Terminal 2. Samahan nyo ako sa aking paglalakbay. Mamaya ay pupunta ako ng Puerto Princesa, Palawan. Ang aking location ngayon from point to point travel is from Caloocan City to NAIA Terminal 2, Pasay City via Grab Taxi. So ito guys, sama nyo ako sa aking paglalakbay. Titignan natin ang traffic sa Manila dahil sa mga ginagawang road renovation. Marami ang mga road temporary close. Talaga namang traffic is life in Manila. But then, uso na ngayon ang Grab Taxi or online booking transportation dito sa Manila. So sinubukan kong i-book ang Grab Taxi just to experience. Dati kasi wala ito. Kapag mag-book ka ng Grab, automatic na nakalagay na agad ang amount na babayaran mo. Computed na agad, pipick upin ka sa iyong lugar at ihatid ka sa iyong destination. Habang kami ay nagbibiyahe, hindi ko naramdaman ang traffic na katulad ng nakarang araw na sobra talaga ang traffic, lalo pat kung ikaw ay napadaan ka ng EDSA, matagal ka makakarating sa iyong pupuntahan. Kung kaya kapag may budget lang naman din, grab the opportunity, mag-grab na para sigurado. Ang Grab ay may sariling route finder using Google Map na tinitrace ang traffic or iiwas ka sa traffic. Just follow the instructed route by the artificial intelligence voiceover. Kung kaya, dito kami dinaan sa Skyway na kailangan mo magbayad ng toll na halos abutin ng 200 pesos. The Metro Manila Skyway or simply the Skyway is an elevated highway which is the main expressway and Metro Manila, Philippines. It connects the North and South Luzon Expressways with access to NAIA or Ninoy Aquino International Airport via the NAIA Expressway. Ang haba ng Skyway ay 39.2 kilometers. Highway System, Philippine Highway Network, North End, EH26, EI, North Luzon Expressway in Caloocan. Restrictions: no motorcycles below 400cc, trucks, modified 4 or 6-wheelers, closed vans. So ano mga major cities ang ating madadaanan papuntang NAIA Terminal 2? So we have Manila, Makati, Quezon City, Parañaque, Pasay, Caloocan, Taguig, Muntinlupa, and the last San Juan. So mayroon tayong 9 cities na madadaanan papuntang NAIA Terminal 2. So sa mga nabanggit na cities, isa dito ang pinaka highly urbanized. Ito yung Makati City na kung saan kanina ay nakikita natin ang mga nagtataasang buildings. Ayan guys, tayo po ay approaching na sa NAIA Terminal 2. AirAsia yung ating plane na sasakyan going to Puerto Princesa. Domestic? Dito, AirAsia. Dito. Okay. Ano ka na-receive po? Magkano yan? Mayroon kayo sa OR? Ito. Drop natin. Okay. 592? Okay, sige. Ito na yung pinaka-receipt niya, no? Oo. Ay, yung sa ano Hindi, po? dito yan sa taxi Sa pro. meter, Dito kasi sa inyo. plus pa kasi si Grab. Pero mayroon po kayong sa yung kung talaga sales invoice na ano? Ay, yung OR wala. Wala. Ah, sige. Alam na ng kwan mo yan. Nang kasi nag-grab ka eh. May
Kuha kasi may booking eh. Sige po. May Kuya, booking. pansilip lang po sa vlog po Okay, yan. Ito yung driver ko from Caloocan po hanggang sa terminal po. Okay, thank you so much. Pwede na po. Pero Sige, salamat kuya. Kami, kahit mag-book sana, tatlo lang kayong i-rebook. Makakapasok Air kami. Asia. Na tayo sa Air Asia. Tarantan, 1:30 to 5:30. Ito. Ito guys, yung plane na aking sasakyan, flight XN430 going to Puerto Princesa. Lilipat po yan ng gate 14 from gate 16. Thanks God, medyo maayos naman ang panahon, so we're hoping for a safe trip going to Puerto Princesa. As you can see now, nakapila na ang mga pasahero for boarding. At kailangang i-check ng guard ang ating mga tickets. Thank you. Proceed na ako sa boarding. So ayun guys, ang daming mga foreigner na nakasakay ng Air Asia. Isa sa kanilang mga gustong puntahan ay ang Underground River at ang ilan sa mga magagandang islands and Palawan like El Nido and Coron. And for the information of everyone, guys, this vlog is my personal vlog. By the way, if you want to watch it, and just watch it. But then again, this is my personal comparisons during my travel and other places in the Philippines. But then I just want to share with you my experience, your travel via Air Asia or any aircraft. Yung camera ay naka-dual camera. So yung nasa baba, yan ang ating direction sa ating pila papunta sa loob ng airplane. So kung napapansin niyo, ang haba ng pila natin, yan hanggang sa papasok tayo ng airplane. It's very dark. Ang aking vlog ay mula sa Grab going to Naya Terminal, then from Naya Terminal hanggang Puerto Princesa International Airport. Susubukan kong mag-capture ng ating travel kung hanggang saan yung aking ma-record sa aking camera. Entering instead of leaving. In a few minutes we are about to take off from the Manila International Airport going to Puerto Princesa City, Palawan.
Ayan guys, sa wakas medyo malapit na rin tayo sa pintuan ng ating airplane na sasakyan, habang ang mga tickets ay chine-check ng stewardess just to ensure the passengers if everyone has their tickets. Number 22. Alright, we are entering here. Air Asia. Hi, Good afternoon. 22F. Thank you po. Row 22, right? Left side lang po. Left side. Yan o, here. This is my first time to Air Asia. Ito sa dulo po mami ito. 22M. This is my seat number. Let just put my Finally guys, nakaupo na rin at ang plane ay pa-take off na. So kailangan nang i-lock ang ating mga belt. So tayo po ay magbabiyahe ng 1 oras at 20 minutes from NAIA Terminal 2 going to Puerto Princesa City, Palawan International Airport. Yay! Finally take off! Yung nakikita po natin dyan sa screen, yan po ay ang aerial view ng Metro Manila. So halo-halo na po yan ang inyong mga nakikitang image dyan. So sumamaya po ng konti, tayo po ay nasa Himpapawid na, habang yung ating mga makikita ay mga ulap at dagat sa ibaba. So dito guys sa atmosphere ay hindi na ako gaano kumuha ng mga videos dahil halos pare-parehas lang naman ang ating mga makikita dyan.
ulap, then mga dagat at mga isla sa baba. So yung situation ngayon dito sa atmosphere ay may turbulence dahil sa ulap na inyong mga nakikita dyan. Kapag kasi yung plane ay napunta doon sa maraming ulap, so siya ay makikreate ng turbulence dahil yung ulap na mayroong tubig siyempre ay pupunta doon sa propeller. So ang propeller ay hindi siya gaano magpa-function, kaya nagkakaroon tayo ng turbulence sa airplane. As you can see now, nakikita na natin ang Busuanga Island mula sa himpapawid. Minsan, kapag tayo ay gumagawa ng mga videos tulad ng mga ganitong compilation, so siyempre mas maganda na mayroong sound effects sa ating ginagawang videos. So in that way, yung ating mga viewers ay na-entertain sila or mas gusto nilang panoorin ang ating mga videos. Kaya lang masyadong mahigpit ang YouTube. Minsan akala mo na yung mga sound effects ay walang violations, na naayos lang siyang gamitin, then mapansin pag-upload mo, ayun na, meron ka ng violation sa kanila, copyright na agad kahit isang sounds lang. So para siyang nalagay ko ngayon sa video na to, napakahaba sana ng kanyang background, kaso lang na copyright, so kailangang tanggalin or i-mute. Ayan guys, tayo ngayon ay nasa atmosphere pa rin. So yung announcement dito kanina, at this time we still have 15 minutes, then tayo po ay magla-landing na. So imagine kung gaano kabilis yung ating plane para mag-landing. So kung makikita natin may ulap pa tayong nakikita, ibig sabihin yung plane ay nasa level pa ng rain clouds. At this point guys, nasa site na ng piloto yung airport ng Busuanga Islands, kung saan doon tayo magla-landing. Then slowly yung ating airplane ay brake na siya, kumbaga haharangan niya ng hangin or i-cover niya yung hangin para makontrol niya yung puwersa na dala nito pababa. Finally guys, in a few seconds tayo po ay magla-landing na sa Busuanga Airport. So yan na po, landing na po tayo. So thanks God, at tayo po ay safe na nakarating sa Busuanga Airport. Ayan, napakagaling po ng kapitan ng eroplanong AirAsia.
So hintayin ko na lang dito yung aking baggage na mayroong timbang na 11 kilos, which is kailangan po natin bayaran sa baggage counter. So yung amount po nito ay nasa 1,250 pesos. So dati I was in Cagayan last 2 weeks ago. Hindi naman ako nagbayad ng ganun kalaki. So ngayon medyo mahigpit sa AirAsia ang kanilang policy. Ayan guys, nakikita ko na yung color violet. Yan ang aking baggage na binayaran ng 1,250 pesos. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong panonood. So hanggang dito na lang po yung aking vlog. So next time, sana po ay abangan nyo pa yung mga susunod na mga travel vlogs natin dito sa aking YouTube channel. So muli, maraming salamat and God bless everyone.